Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Praise the Lord! Magandang umaga po sa bawat isa. Ito po ang Daylight Devotion na sumasahimpapawid po sa Light TV Radio at napapakinggan din po sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at ganoon din po sa DCJB 1458 Calabarzon. Kasabay rin po tayong napapanood sa ating pong Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. Ako po si Pastora Mitas Ramos at nagpapastor po sa Praisers of God Church. Minsan pa po, pinagpala at magandang umaga sa bawat isa, sa inyong tahanan, sa mga nakikinig sa radyo po, at sa Facebook Live sa iba't ibang dako ng Pilipinas at ng ibang bansa. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Kumusta po kayong lahat? Dito po sa bansang Pilipinas, tayong lahat, ang buong Luzon at Visayas ay nakaranas po ng matinding mga bagyo na sunod-sunod nitong mga nakaraang linggo at araw. At alam ko po na ang bawat isa sa atin sa oras na ito ay bumabangon pa rin unti-unti sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya rin ho ng Panginoon, kami rin po ay nabagyo, nabaha rin po at unti-unti po kami nakakapaglinis na rin ho at nakakapag-ayos sa biyaya ho ni Lord. So kayo po, kumusta naman? Dalangin ho namin na kayo rin ay ligtas lahat kasama ang inyong buong pamilya. At patuloy na bumabangon dahil sa grasya ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Tayo po'y manalangin sa mandali. Dakila naming Panginoon, salamat ho sa umagang ito, sa mga kapatiran at kababayan at mga kaibigan na nanonood dito po sa Daylight Devotion at sa mga kani-kanilang radyo at kani-kanilang Facebook pages, Panginoon, ng Light TV. Lord, marami pong salamat sa iyong gagawin na paghipo, pagpapala at pagpapalakas at pagliligtas sa bawat isa, Panginoon. Patuloy niyo po na aliwin at kalingain ang buhay ng bawat isa na ngayon lahat kami ay bumabangon, Panginoon, sa tulong at biyaya niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Good morning once again, and we will read from the book of Psalms. Ngayong umaga po, dalawang salmo ang ating babasahin mula po sa Psalm 46 at saka Psalm 121. Unahin ko lang po muna, basahin ang Psalm 21. Where does our help come from? No? Saan nagmumula ang ating tulong? Ito po yung aking topic ngayong umaga. Saan nagmumula ang ating tulong? Lahat nga ho tayo, nabanggit ko na kanina, ay nasalanta at may mga pinagdadaanan po. Bukod sa global pandemic ay may mga personal, pang pamilya, pang pinansyal na pinagdaraanan dahil nga po sa mga nagdaang kalamidad po ng ating buhay. Sa ganitong pagkakataon, I believe all of us needs help. Amen? Lahat tayo kailangan ho natin ng tulong mula sa Panginoong Diyos. Now, we will read from Psalm 121. Tulad po ng sabi ni David, I will lift up my eyes unto the hills, from whence cometh my help. Verse 2, my help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keeps thee will not slumber. Behold, he that keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade at thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Hallelujah! Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Praise the Lord. Ito po yung tanong ni David na maaring tayong lahat, ito nga rin pong ating katanungan, sa gitna ng pandemya at mga kalamidad at maraming pagsubok sa ating buhay. Ang iba po ay sa kalusugan, sa pinansyal, lalo na po ang mga trabaho na nawalan ho ng hanap buhay ang iba naman po ay nagsara ang kumpanya, ang mga negosyo ay nalugi. Lord, saan ho tayo hingi ng tulong? Sabi ni David, titingin ako sa mga kabundukan, saan man bumula ang aking tulong. So, sabi ni David po,
sinagot din niya ang kanyang tanong. My help comes from the Lord. At sino po yung Lord na kanyang tinutukoy? The God of Israel, the living God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and of course, the God which made heaven and earth. David knew God as a powerful, mighty, sovereign God, the God who fought Goliath through the slingshot of David, the God who gave victory sa mga paglalaban po nila ni David sa iba't ibang mga bansa nung siya ay nangunguna. Kaya ang sabi niya, napatunayan na niya kung saan nagmula ang kanyang mga tulong na naranasan sa tuwing may pagsubok. In fact, ito nga po nung paghabol sa kanya ni Saul dahil nga po sa pagka-inggit sa kanyang pangako ng Diyos na siya ang maghahari na susunod, ay gayon po na lamang ang pag-inggit ni Saul at gusto po siyang dakpin at siya ay patayin. Kaya ang sabi ni David, Lord, saan man galing ang aking tulong? Kasi walang tao na po pwedeng makatulong sa kanya upang siya'y maligtas. Dahil yung hari na yon ay ma-impluwensya po. Subalit, tayo rin. Saan tayo titingin? Sa kaliwa, sa kanan, sa likod natin, sa tabi natin, napakarami pong pagsubok, pandemya, kalamidad, at ang Diyos lamang talaga ang ating pwedeng hinga ng tulong at takbuhan. Bakit? Kasi po, pati ang ating kapwa-tao, mga kababayan natin, kapamilya natin, kaibigan natin, lahat din po ay nagdaranas ng matinding pagsubok nito. At kaya po, mga minamahal, sa mga first-timers o sa mga datihan man, allow me to refresh all of us that there is a living God who loves us, who cares for us, and who knows what is best for all of us. Ang ating Panginoong Diyos po ay buhay at laging may pag-asa. Sabi nga po, mawala man ang iba nating mga bagay na material, hanggat tayo ay buhay, may pag-asa. Sabihin mo, Pastora, madali pong sabihin. Sa totoo po, hindi madali po yun. Napakahirap po talaga ang mawalan ng mga bagay-bagay dito sa buhay na ito, tahanan o sasakyan o kagamitan, mga material na bagay, sapagkat lahat ng yan ay mahalaga. Pero as we come to realize, habang tayo nagmumuni-muni itong aftermath ng bagyo na ito, one thing is important above all, the life that we have right now, the life of our loved ones and family. Kahit na nga po mawala ang ibang kagamitan at mga material na bagay, ang nagbibigay sa atin ng comfort and consolation, makita mo lang ang asawa mo, mga anak mo, mga mahal mo sa buhay na buhay at malakas, yan ho ay isang pagpapalat biyaya na. Now, to give us a clear understanding, John 10:10, nais ko lang pong ipaalala, ang sabi po doon, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came to give us life and have it more abundantly. So kung saan meron hong kasakuna, kung saan merong disgrasya, pagnanakaw, pagwasak po, ay ito po'y gawa ng kalaban. The Lord might allow this, but it is the enemy who really made all this chaos, destruction, and stealing, ang diablo po yan. Pero ang Panginoon, ang sabi niya po sa John 10:10, na kung saan Jesus Christ came, I came to give you life and have it more abundantly. Ang Panginoon ay nais tayo bigyan ng buhay, buhay na masagana at buhay na ligtas, mapayapa at maayos. Subalit ang diablo ay laging ninanakawan tayo ng kapayapaan, ng kagalakan at ng mga biyaya, pagpapala at mga bagay-bagay na yan sa ating buhay. Kung kaya nga po, meron tayong Diyos na pwede nating matakbuhan at mahingan ng tulong. Tulad ng sabi ni David, ang tanong niya sa anak ko, hihingi ng tulong. Mga minamahal, lahat tayo ngayon pwedeng humingi ng tulong sa Diyos na buhay. Sabi nga po, my help, your help, and our help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Siya po yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. May kapangyarihan siya. Mayroon siya kakayanan po na tayo ay tulungan. Ano man ang ating kalalagayan sa oras na ito, mga minamahal. Ito man ay physical, financial, emotional,
Anuman klase pong pangangailangan ng ating tulong, just call upon the name of Jesus Christ our Lord, and He is able to help us and able to deliver us. Just like what is being said here in verse 3, He will not suffer thy foot to be moved, He that keeps thee will not slumber. Hindi ho natutulog ang Diyos. Sabing ganun sa verse 4, behold, He that keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Hindi po siya naiidlip at pipikit ang mata at hindi tayo nakikita sa ating kalalagayan. Alam na alam ho ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin. At verse 5, behold, He that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. Ang bayang Israel din po, iniingatan ng Panginoon. Kaya kahit na ilang kalaban ang sumugod at magpadala po ng mga bomba at mga rockets being fired to Israel, still God is keeping Israel safe. The same way with all of us. The promise of the Lord in verse 5, sabi po, the Lord is our keeper. Siya po yung tagapag-ingat natin. The Lord is thy shade upon thy right hand, protecting us. The Lord is our protector. Amen. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. No? Ang araw at ang buwan ay binigay ng Diyos upang tayo bigyan ng liwanag. Hindi ho para tayo ay parusahan. Amen. Ang liwanag ng araw, kailangan nating lahat yan. Vitamin D. Hindi lang ho mga baby, mga bata. Tayo lahat binigyan ng Diyos ng blessing na sunlight, no? Upang tayo magkaroon ng malakas na pulmonya o pulmon, no? Malakas po na pangangatawan. Ito'y biyaya ng Diyos. At ang buwan sa gabi, nagsisilbing liwanag. Verse 7, the Lord shall preserve thee from all evil. This is God's promise to all of us. As long as we are in the Lord's presence, walking according to the will of God, God can preserve our lives from all evil. Ang Diyos ay iingatan ng ating mga buhay sa lahat ng gawa ng kalaban. He shall preserve our soul. And then in verse 8, the Lord shall preserve thy going out and thy coming in. Ibig sabihin po, sa ating paglabas at pagpasok ng ating tahanan, paglabas at pagpasok papunta po sa trabaho ng mga kalalakihan at ang mga nag-work, nagnenegosyo, ano man pong inyong lakarin po, ay andun ang pag-iingat ng Diyos as you come and go outside of your house, your workplace, o saan man ho kayo naroon, ang Panginoong Diyos ang nag-iingat po sa ating lahat ngayon at magpakailan pa man. Praise the Lord. So yun ho yung mga pangako ng Diyos. The Lord is our keeper, the Lord is our protector, and the Lord will give us help. Amen. So yung tatlong bagay na yan ay wag nating kalimutan. At ang last verse natin, Psalm 46, nalalabing minuto na lang natin. Ang sabi po ng Psalm 46, napakaganda po nito. Kung maalala nyo yung awit na still, dito po kinuha yon sa Psalm 46, kung saan sabi nga, yun daw ang team song ng Undoy. Pero alam nyo po, team song ito ng mga taong nagtitiwala sa Diyos at nililigtas ng Panginoon. Psalm 46, verses 1 hanggang 5. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, there is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved, God shall help her, and that right early. Amen. Pagpalain ng Diyos muli ang kanyang salita, mga minamahal kanina, the Lord is our helper, the Lord is our protector, our keeper, and now the Lord is our refuge. Ang refuge po is a safe place where you can come and receive protection. It's a shelter, no? It's a place of safety. And He is not just a place of safety, our refuge, but He is also our strength. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang paglapit natin sa presensya ng Diyos, yung presensya niya po ang nag-iingat sa atin. At kapag tayo nasa presensya ng Diyos, tayo po ay protektado. Para po bang isang anak na lumapit sa kanyang ama at siya'y binuhat ng kanyang ama at ni isa walang pwedeng lumapit at kumanti sa kanyang anak dahil ang kamay ng kanyang ama ay nakabalot po, naka-embrace po sa anak.
Ganun ho ang aking nakikitang picture nito. When we come to the Lord and go to His presence, we find safety and shelter in the arms of our loving God. Kaya ang ating dapat ating gawin ngayon ay lumapit tayo kay Lord lagi, no? Araw-araw lumapit tayo kay Lord at tumakbo tayo sa kanyang presensya. Dahil sa kanyang presensya po, makakatagpo tayo ng kalakasan. Kaya niya tayo gustong lumapit para ang kanyang presensya ay mag-ingat sa atin at tayo po ay mapalakas. Dahil alam ng Diyos, lahat tayo hinang-hina sa dami ng ating pinagdadaanan na pagsubok, sa dami ng mga nararanasan ho natin ngayon, nakakaibang bagay na new norm. Alam niyo po, ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng kalakasan, kanlungan, at huling-huli, a very present help in trouble. Siya rin lang po ang ating laging saklolo. Siya po yung hindi lang past who help us, but God is a God who is an ever-present help in trouble. Noon, naranasan natin at nasubukan ang pagkilos ng Diyos sa atin na tinulungan tayo, niligtas tayo. Hanggang ngayon, in fact, we can all say, can you please tell with me, God is my refuge, God is my strength, and God is an ever-present help in times of trouble. In fact, kahit wala pong trouble, let's always come before God's presence and find refuge and help and strength and protection in time of need. Praise the Lord. Tayo po ay sabay-sabay na sumabay sa panalangin ito at ang kininho natin at tanggapin natin ang biyaya ng Panginoon as we come to the Lord in prayer. Thank you, Jesus. Purihin po kayo, Panginoon. We love you, we praise you, and we thank you, Lord, for this wonderful time together of sharing your word, O Lord, to bring comfort, healing, and help, especially sa mga kababayan namin, mga kapamilya, kaibigan, na nanonood po at nagjo-join sa amin sa radio, sa FB, Panginoon, sa TV, ng iyong salita, na narinig po nila na word ninyo. Father, I pray for your Holy Spirit to minister to them right now. The grace and, Lord, comfort sa mga kababayan ho namin na nangangailangan ng iyong kalinga at haplos sa kanilang mga puso. Father God, sa mga nagjo-join po, nanonood, na may karamdaman, praying for healing right now in Jesus' name, by the stripes of Jesus. Kung kailangan nila ng physical healing, Lord, and emotional healing, Father God, we pray na ang iyong latay na natamo sa krus ng Kalbaryo ay magbigay ng kagalingan sa kanilang lahat. Sa pangalan ni Jesus, by the stripes of Jesus. And Father God, sa aming mga kababayan at mga kaibigan na nanonood, Panginoon, na nangangailangan ho ng gabay ninyo, patnubay, kalakasan mula sa iyong Espiritu. O Panginoong Diyos, punuin mo po ang kanilang puso ng kapayapaan, ng kalakasan, at ng inyong gabay. Lalo na sa oras na ito, Lord, na lahat kami ay may pinagdadaanan, mabigat na iba't ibang kalalagayan. Lord, whatever their situation is, O Lord, I pray that your mighty hand will reach out to them right now in Jesus' name and cause, O Lord, that help, that strength, Lord, be upon them all in the name of Jesus. We bless you, we thank you, Father, for all these things we pray and we thank you in Jesus' name. And everyone say, Amen at Amen. God bless you all po. Good morning, and minsan pa po, ako po si Pastora Mitas Ramos. Magandang umaga po at pagpalain ng Diyos ang buhay ng bawat isa at ang inyong pamilya. Amen po. Masdan ka, mithit dalangin ng puso ko. Mamasdan ka, ang tanging ninanais ko. Mamasdan
dalangin ng puso ko. Mamasdan ka, ang tanging ninanais ko. Sa puso ay ilapit ng maranasan ang pag-ibig mo. Nais kong manahan sa piling mo. Mamasdan ang kalwalhati. Mamasdan ka, oh Diyos. Mamasdan ka, mithiin dalangin ng puso ko. Mamasdan ka, ang tanging ninanais ko. Mamasdan ka, mithiin dalangin ng puso ko. Mamasdan ka, ang tanging ninanais ko. Sa puso ay ilapit ng maranasan ang pag-ibig mo. Nais kong manahan sa piling mo. Mamasdan ang kalwalhati. Mamasdan ka, oh Diyos. Sa puso ay ilapit ng maranasan ang pag-ibig mo. Nais kong manahan, nais kong manahan, nais kong manahan sa piling mo. Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Isang taos-pusong pasasalamat sa aming mga generous na donors at sponsors. Mas maraming buhay ang patuloy na mapagpapala mula sa inyong bukas palad na pagbibigay. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Nag-aaral Light TV, God's Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga topics. Thanks for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the sweet teachings great Ikaw mismo ay maaari ding maging daluyan ng pagpapala sa pamamagitan ng pagtulong at pagpapadala ng inyong mga donasyon sa Bank of the Philippine Islands. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 004031006401. Swift code BOPI PHMM Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 102500001426. Swift code CHBK PHMM Manila, Philippines. PayPal code number 8YT3 PHF ZL5YYY. Muli, maraming salamat sa inyong taos-pusong pagtulong sa Light TV, God's Channel of Blessings.